Pagkatapos nitong nakuha ng San Miguel Beermen si Jerick Ahanmisi at si Paulo Hernandez mula sa Terra Firma, ang balita ngayon ay kukunin daw nila si Joshua Monson pero hindi dyan natatapos yung mga reports. Alam na ninyo na siguro sinabi ni Diosel Tosi na ang kanilang mga top players na sila Cedric Bayfield at Christian David daw ay open for trade na at interesado daw ang San Miguel Beermen na makuha itong si David. Parang realistically alam ng San Miguel na mahirap nilang makuha itong si Cedric Bayfield dahil parang naipangako na yan sa MVP group, most likely daw sa Meralco Bolts. So ang tinitignan ng San Miguel ay kunin na itong si Christian David at posible raw na baka ang maging katrade naman ito ay itong si Jeron Teng at si JM Calma. Yan daw ang i-offer ng SMB para sa nasabing 6'8 forward. Magagamit ng San Miguel Beer itong si Christian David bilang isang power forward kasalitan ni Rodney Brondial o pwede rin na maging backup center ito ng San Miguel in case i-trade nila si Mowala Tautua. So makikita natin dito na yun sa pagkuha ng San Miguel kay Hernandez at kay Jerick Ahanmisi plus dito sa pagkuha kay David at Monson na talagang nagdadagdag na ng mga bagong players si Coach Leo Austria. Parang nakita na niya na mukhang kinakailangan na magkaroon ng pagbabago dito sa San Miguel Beermen para naman makasabay na sila dito sa ibang mga players ngayon na naglalaro sa PBA. Nakita natin na si Coach Timco nagbago na ng approach doon sa game niya. Dati puro triangle offense, ngayon naging 3-point shooting team na ang Barangay Ginebra. So mukhang kinakailangan ng San Miguel Beer wag lang masyadong mag-rely kay Junmar Fajardo at gumawa na sila ng ibang mga plays para naman maging maganda na rin yung takbo ng team nila. Dahil parang yan ang kinakailangan ngayon dito sa San Miguel Beermen para masiguro na sila talaga ay magiging isa pa ring legitimate title contender sa mga susunod na conferences. Dahil parang yan ang nakikita natin na kinakailangan gawin ng San Miguel. Samantala naman, mukhang magkakaroon ng problema ang Rain or Shine dahil ayon dito sa mga lumalabas na mga reports, itong si Gian Mamuyak, yung kanilang point guard, ay nakatatanggap ng report mula sa Japan B-League at sa iba pang mga bansa para maglaro doon. At kung pagbabasihan natin yung mga reports, no, mukhang itong si Mamuyak ay seriously kinoconsider ito at kung hindi raw siya bibigyan ng increase ng Rain or Shine Elasto Painters, ay aalis na to at magpupunta na sa ibayong dagat. Kung sakaling ito'y mangyari at itong si Felix Lemeti ay matagalan bago makarecover, magkakaroon ng problema itong Rain or Shine sa backcourt rotation nila dahil matitira na lamang dyan ay si Andre Caracot at si Anton Asistio. So mukhang kinakailangan na nila na kumuha ng iba pang guards para may suporta rin si Adrian Naukum. Ngayon, ito namang gagawin ni Mamuyak, syempre meron din niyang tinatawag na risk dahil wala namang guarantee na yung laro ni Mamuyak dito sa PBA ay madadala niya doon sa Japan dahil syempre iba kalibre ng mga players doon. Malaki nga yung mabibigay sa kanyang kontrata pero wala namang guarantee na magtatagal siya doon. Tignan ninyo nangyari dito kay William Navarro. Malaki yung inoffer na contract pero after 1 year inalis na siya doon sa team niya at hindi siya makabalik sa PBA dahil merong 3-year ban. Ito si Mamuyak kung aalis yan dito sa Rain or Shine, magkakaroon din ng 3-year ban, hindi siya makababalik. Paano kung tanggalin siya nung Japanese team na kanyang lilipatan? Kaya yan ngayon yung magiging problema nitong si Gian Mamuyak. Yun nga lang, mas malaki yung sweldo makukuha niya. So depende na lamang yan dito sa kampo ni Mamuyak kung alin sa tingin nila ang mas pinakamakababagay at makabubuti sa kanyang karera pagdating sa bandang huli. Pero sa ngayon wala pa raw comment itong Rain or Shine Elasto Painters kung matatanggap nila o kung ano ang gagawin na kung bibigyan nila ng increase sa sweldo itong si Mamuyak o hahayaan na lamang nila na ito'y magpunta na sa ibang koponan. Ang Converge Fiber Access daw ngayon na interesado na makuha ang Phoenix bigman na si Kai Balungay at baka i-offer naman nila na maging kapalit nito ay itong si Alex Stockton at sasamahan ng first round draft pick. Ilang beses na kasing nakita ng Converge Fiber Access na tuwing nagkakaroon ng foul trouble o kaya injury itong si Justin Arana, nahihirapan sila makipag-match up to sa ibang teams. So parang kulang pa yung tandem ni Arana at ni Baltasar para dito sa Converge Fiber Access. Kaya nga hindi ako magtataka kung sakasakali na offeran nila itong si Kai Balungay na lumipat na dito sa Converge. Siyempre dahil may kontrata si Balungay, hindi yan basta-basta na lamang po pwede na makuha ng Fiber Access. Kinakailangan ma-secure ang release nito mula sa Phoenix. So ang magiging tanong dyan, papayag kaya ang Phoenix na ang kapalit ni Balungay ay si Alex Stockton at isang first round draft pick. Parang yan yung matinding pinag-aaralan ngayon
nitong kampo ng Fuel Masters at ng Fiber Xers. Kung sakasakali, sa tingin ko medyo lamang itong Fiber Xers sa ganyang deal dahil syempre center forward si Balungay. Mahusay na player si Alex Stockton, yun nga lang maraming mga guards at wingmen sa PBA na kayang gawin yung nilalaro nito. Kaya medyo mapag-iisip siguro si Charles Chu kung tatanggapin niya yung ganyang klaseng offer mula dito sa Converge Fiber Xers. Dahil syempre kung ikaw naman itong Converge, ang gusto mo talaga mapaganda yung roster, pero hindi ka naman po pwede na sabi nga nila basta-basta na lamang mag-agree sa ganitong klaseng mga trade. So kinakailangan talaga masiguro na magiging maganda yung kalalabasan nito kung sakasakali na mag-agree sila. Pero sa bandang huli siguro titignan na lang natin kung itong Converge Fiber Xers talaga ay papayag dito sa ganyang klaseng offer at kung ikaw naman itong Phoenix kung makakatulong yan dito sa iyong lineup. Nasa Barangay Ginebra na itong tinatawag nating momentum para dito sa Game 2 at kinakailangan niya pag-isipang mabuti nitong PBA kung ito'y magagawa nila. Dahil syempre kung ikaw naman itong mag-TNT, ang tanong dyan, makakabawi ka pa ba? Kailangan dito sa TNT tropa, unang-una ay siguraduhin nila na dito sa Game 2 hindi sila mababaon o matatambakan. Nahirapan ng TNT na makabawi dahil first quarter pa lang tinambakan na sila ng Barangay Ginebra. Yung 3-point, 4-point shooting ng Ginebra, wala kang magagawa kung hindi depensahan yan. Kung papasok, papasok. Pero si RJ Abarientos mismo na nagsabi, hindi sustainable yung ganong klaseng shooting dito sa Barangay Ginebra. Alam nila na at some point, hindi papasok lahat ng kanilang 3-point at 4-point shot. So, kinakailangan talaga na mag-rely sila doon sa kanilang depensa para mapigilan ng TNT. Yun ang dahilan kung bakit sila nakalamang in the first place ng 18 points. Kaya kung ikaw naman itong tropa, kinakailangan umpisa pa lang ay dikdikin mo na itong Barangay Ginebra para naman makatabla ka dito sa serye. Dahil yan ang kinakailangan ngayon nitong Gene Kings na mangyari. Kung ikaw itong Barangay Ginebra, medyo magiging matindi yung competition dito. Kaya kinakailangan talaga na gumawa ka ng hakbang para maipakita na magiging ready ka sa ganitong klaseng labanan. Kung yan ay matutuloy, masasabi natin na mag-iiba yung sitwasyon dito. Kaya nga sa tingin ko magiging mas maganda yung takbo nung labanan dito kung ikaw ang TNT at gawin mo ay sabayan mo kagad ang Barangay Ginebra sa scoring at parang yan na lang ang magiging option mo. Kung ikaw naman, at asahan din natin na markado na ito si RJ Abarientos dito sa susunod na Game 2. Siguradong babantayan niya ng mabuti ng TNT, iba't ibang mga players ang ilalagay nila dyan para masiguro na malimitahan kahit papaano iyong production nito. Yan ang parang kinakailangan gawin talaga itong TNT tropa para masiguro na magiging mas maganda ang resulta para sa kanila. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Monde Guzman, si Romeo Conchada, Katsakino Ducusin, pati na rin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Malyari Mascareñas, si RG Bueno. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Joseph Pineda, Donel Santiago, Ronald Berbosidad at iba pa.